Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 2. Salamat ho, Sir Valentin. Tangulang ang naisagot ni Valentin nang pasalamatan siya ng ina ni Divina. Gusto pa sana niyang makasiguro kung ayos lang ba ang babae. Ngunit tinaharangan na siya ng mga katulong sa pinto pa lang ng dirty kitchen. Nagibit balikat na lamang siya at agad na bumalik sa park kung saan andoon si Carlos Valderrama. Pero malayo pa siya ay tanaw na niya ang ambulance at pulis kasama na ang kumpulan ng mga tao. Pagkababa niya ay agad siyang lumapit doon at natigilan nang makita na inaakyat na sa ambulance si Carlos. Nakita niya ang isang lalaki na hawak ng mga pulis. Si Divino. Tila wala ito sa sarili dahil tulala. Grandpa? What's up, Valentin? May problema kayo ni Christine. Agad na salubong sa kanya ng kaibigan na si Travis Ruiz. Katulad niya ay tagapagmana din ito ng Ruiz clan. At ang susunod na magpapalago ng kanilang mga negosyo, mayroon pa silang isang kaibigan, si Vicente Williams. I want you to investigate what happened earlier, Travis. Hindi ba magaling kang mag-hack ng mga computer? Tulungan mo ko. Napakunot ang noo ni Travis dahil sa sinabi ng kaibigan at naupo ito agad sa sopa. Wait! Anong nangyari? Ibig sabihin hindi kayo nag-away ni Christine? Sa isang buwan na tali si Valentin kay Christine ay alam na alam ng dalawang kaibigan niya ang reklamo nito kay Christine. Kesyo seloso daw ito at lahat na lang ay inaakala na may karelasyon siya. Minsan ang naisip ni Valentin kung tama ba siya ng babaeng minahal. Ang gabing nangyari sa kanila ay hindi na maalis sa kanyang isip. Hinahanap-hanap niya na parang isang droga na nakakaadik. Pero sa paglipas ng mga araw ay mayroon siyang napapansin. Kakaiba na walang ibang makapagsasabi kundi siya lang. Seryoso ba yan? Gulo lang yan, Valentin. Sigurado ako magagalit ang papa mo sa oras na malamang nakikisawsaw ka ng gulo ng mga Valderrama. Alam mo naman yun eh. Tinignan ng masama ni Valentin si Travis matapos niyang ikwento ang nangyari sa lalaki. Sabi ko nga eh, gagawin ko na. Iling na sabi ni Travis at bumalik sa kanyang computer. Tumayo si Valentin at lumapit sa kaibigan. Ang negosyo kasi nila ni Travis ay tungkol sa mga gadget, kaya maraming alam ang lalaki sa pangalikot. Basta teknolohiya. Maya-maya pa, ay isang CCTV footage lang ang nakita nila sa may tapat ng park. Sino naman yung babaeng yan? Yan ba yung Divina na sinasabi mo? Tumango si Valentin sa tanong ni Travis. Nakita nila itong papasok sa loob ng park. At nang i-pass forward nila yon, ay sumunod ang papa nito. Teka, stop mo. Seryosong sabi ni Valentin. At ginawa naman ito. Hindi tugma ang oras na nagpunta si Divina at ang papa niya. Samantalang kami ni Grandpa ay dumating halos isang oras na ang nakakalipas. Kung si Grandpa ang target ng papa ni Divina, bakit hindi ko alam na pupunta siya doon? Pupunta kasi talaga dapat sila ng matanda sa kanilang bahay upang kausapin ang mga magulang niya. Ito mismo ang nag-request na makausap ang magulang. Kaya pumayag siya pero dahil nga kay Divina ay nahinto ito. What happening? Gulat na tanong ni Valentin nang makitang nag-blur bigla ang video hanggang sa tuluyan itong mawala sa screen. Shit! Binura na ang footage. Tarantang sabi ni Travis
At sinubukan pa niyang hanapin ang copy, ngunit wala na talaga. What? Hindi pwede, Travis eh. Iyan lang ang matibay na ebidensya para hindi makulong ang papa ni Divina. Natigilan si Travis sa pagkalikot ng computer dahil sa sinabi ng kaibigan. Paglingon niya dito, ay tinignan siya na nagtataka ni Valentin. At bakit mo naman gustong tulungan si Divina? Hindi ba katulong lang yon? Akala ko ba si Christine ang mahal mo? Hindi agad nakasagot si Valentin sa sinabi ng kaibigan. May I remind you, Brad, isa kang Montoya. Sa oras na malaman ng papa mo ang tungkol dito, lagot ka. Alam mong mahalaga sa kanya ang pangalan mo. Yun ngang nahuli kayo na magkasama ni Christine sa isang kama. Galit na. At halos ipabagsak na lahat ng kumpanya ng mga reporters na nakahuli sa inyo. Napakuyom ng kamao si Valentin dahil sa sinabi ng kaibigan. Hindi siya nagpakita ng kahit na anong emosyon at tinignan lang ng seryoso ito. I do not care, do whatever you can para maibalik ang CCTV, Travis. 2 araw ang lumipas at maayos na ang lagay ni Divina. Sa mga araw na lumipas ay masyado nang maraming nangyari para kayanin ni Divina. Nalaman niya na nakakulong ang kanyang ama. Ang daddy naman niya ay galit na galit sa kanya dahil pinagbibintangan sila sa nangyari sa kanyang lolo. Ang kanyang lolo ay nasa ospital at hindi pa rin nagigising hanggang ngayon. Ang kanyang kapatid na si Adeline ay out of shock pa rin dahil sa nangyari. Pero kahit ganon ay nagawang ikwento sa kanya ng kapatid ang totoong nangyari. Hindi si Papa ang may gawa, Ate Divina. Nung umalis ka, nagawa kaming Itali ni Ma'am Christine. Aalis na sana sila para sundan ka, ate, pero dumating si Lolo. Sinigawan niya si Christine. Nagalit. Tinulungan niya kaming kalagan. Ang sabi niya ay aalis na kami doon, ngunit nabigla siyang tutukan ni Christine ng baril. Sarili niyang apo, ate. Wala siyang puso. Sinubukan ni Papa na agawin ang baril kay Christine. Pero sa gitna ng pag-aagaw nila, pumutok ang baril na ikinatama kay Lolo. Hindi si Papa, ate. Hindi si Papa. Hindi magagawa ni Papa ang pumatay. Kapag ka naalala niya, ang sinasabi ng kapatid na si Adeline, ay lalo lang sumisiklab ang galit niya para sa mga Balderrama. Dahil doon ay naisipan na lamang niyang mag-ayos at lumabas upang bisitahin ang ama sa presinto. Napatayo si Divina at agad na sinalubong ng yakap ang ama nang makita niya itong papalapit sa kanya. Shh! Anak, tumahan ka na. Makakalaya din ako dito. Umiling si Divina dahil sa sinabi nito at tinignan ito sa muka. Dahil sa akin kaya ka nakulong, Papa. Dahil ililigtas mo kami ni Adeline. Alam kong hindi mo magagawang barilin si Grandpa. Masaya ko na kahit papaano ay naniniwala ka sa akin, anak. Mahirap na pagbintangan. Ang tingin sa akin ng lahat ay mamamatay tao. Pero ano bang magagawa ko? Kalaban ko ang mga Balderrama. May himigan ang lungkot sa boses nito. Kahit pa nakangiti ito sa kanya, iniangat ni Divino ang kanyang kamay upang punasan ang luha ni Divina. Gagawa ako ng parahan para makatakas ka dito, Papa. Hindi ko hahayaan na mabulok ka dito sa kulungan. At ano? Ibebenta mo na naman ang katawan mo. Natigilan si Divina sa kanyang narinig at parang naging dahilan yon upang bumalik sa kanya ang gabi kung kailan ginawaan siya ng masama ng 4 na lalaking yun. Nahalata naman ni Divino ang naging reaksyon nito at naalala ang nangyari, ang dahilan kung bakit siya galit na galit. Anak, pasensya na. Anak, tumingin ka sa akin. Pakiusap. Umiling lamang si Divina.
Binaboy nila ako, Papa. Binaboy nila ako. Binaboy nila ang pagkatao ko. Nang matapos nilang mag-usap, na nauwi lamang sa iyakan, ay bagsak ang balikat na lumabas si Divina ng visiting area. Ngunit hindi pa siya tuluyang nakakalabas ng presinto, ay mayroon nang pumigil sa kanyang dalawang pulis. Ikaw si Divina Adelina Valderrama, hindi ba? Sumama ka sa amin. Umamin ka na lang kasi. Anak ka sa labas ni Christopher, hindi ba? Gusto mo bang palabisin ko na pinlanon niyo to? Ng inyong pamilya? Na ginawa mo to dahil sa kagustuhan na magkaroon ng mana mula sa lolo mo. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Divina matapos maalala ang ginawang panggigipit sa kanya ng mga pulis. Hindi niya akalain na magagawa ng mga ito sa kanya. Buong akala niya ay malinis kung magtrabaho ang mga pulis at walang personalan. Pero dahil sa naranasan, ay doon niya lang napatunayan na totoong nabibili ng pera ang batas. Parang sumakto ang panahon sa dinaramdam niya dahil bigla na lamang pumatak ang malakas na ulan hanggang tuluyan na siyang nabasa. Wala siyang pakialam kung mabasa pa siya o magkasakit siya matapos ng iyon. Basta mailabas niya lang ang sakit at bigat na nararamdaman niya. Divina? Ngunit natigil yon na mayroong magpayong sa kanya at nakita niya ang taong nagpasilong sa kanya ng hindi inaasahan. Si Valentin. Bakit ka naman nagpapaulan? Magkakasakit ka. Nag-iwas siya ng tingin dito at hinawi ang kamay nitong may hawak na payong. Hayaan mo na ako, sir. Umiiyak ka ba? Natigilan siya sa tanong nito. Umiiyak ka nga. Anong ginawa sa'yo ng mga tao sa loob? Why did you take so long inside the jail? Ginawan ka na naman ba ng masama doon? Hindi makapaniwala siyang napatingin kay Valentin na natigilan dahil na-realize din ito kung ano ang sinasabi. Sinusundan mo ba ako? Hindi nakasagot si Valentin at nag-iwas lang ng tingin. Kitang-kita niya ang pamumula ng tenga nito kaya napatawa siya ng mapakla. Nagugulo na nga ang buhay ko. Tapos may paganito pa to. Ano pa ba ang problemang ibibigay niyo sa akin, Lord? Sarkastiko na bulong ni Divina. What? Takang tanong ni Valentin. Nothing. I said leave me alone. Baka sabunutan ako ng fiancé mo. Sa oras na malamang magkasama tayo. Nauna na siyang naglakad palayo dito. Ngunit hindi siya tinigilan ng lalaki. At kinulit ng kinulit kung kaya hindi na siya napigilan ng sarili at sinigawan ito. Umalis ka na, sabi we. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Bakit ba pag mayroon akong problema, lagi ka na lamang nandun? Umalis ka na, Valentin. At wag na wag mo na akong lalapitan. Hinihingal pa si Divina matapos niyang sabihin yon dahil sa sobrang emosyon na nararamdaman. Piling niya ay kahit na anong segundo ay sasabog na siya at iiyak sa harapan nito. As if I care. All I want is to keep you safe. Napasabunot siya sa kanyang buhok at frustrated nang tignan si Valentin na seryoso na ngayon na nakatingin sa kanya. You want me to keep safe? Okay. Lumayo ka sa akin. Magiging ligtas ako. Nagsimula lang namang ang lahat ng problema ko simula ng kabaliwan ka ng daddy ni Christine. Daddy ni Christine? Kusang natigilan si Divina dahil sa pag-uulit ng lalaki. Divina, anong ginawa mo? Paninermo niya sa kanyang sarili. Walang nagawa kundi ang talikuran ng lalaki. Wala kang narinig. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Hindi pa siya nakakalayo nang hilahin ni Valentin ang kanyang braso at binitawan ang payong na hawak. Kaya pareho na sila ngayong basa sa ulan. Isa kang Valderrama, Divina.
That is explain why. Why you look like Christine and why Grandpa called you Apo. Anak ka ni Christopher Valderrama sa labas, hindi ba? Hindi akalain ni Divina na ganon katalino si Valentin upang mapagtagpi-tagpi ang lahat ng yon sa kanyang isipan. Kapag ba sinabi kong oo, lalayo ka na sa akin? Ha, Valentin? Oo. Isa din akong katulong. At anak sa labas. Layuan mo ko dahil mapapahama ka lang sa akin. Galit sa akin sila, Daddy. At iniipit kami sa pagkakasalang hindi ko ginagawa. Siguradong ayaw sa akin ang pamilya mo. Kaya kung ano man ang atensyon na ibinibigay mo sa akin, itigil mo na. Pabalang na inalis ni Divina ang kanyang braso sa pagkakahawak nito at hakbang na sana paalis nang bigla siyang makaramdam ng hilo. Napahawak siya sa kanyang ulo at sinubukang umiling upang mawala ito na hindi magandang gawin dahil mas lalo lang siyang nakakaramdam ng hilo at nawala ng balanse. Divina, mabuti na lang at maagap siyang nasalo ng lalaking kausap. Tinapik-tapik lamang ang pisngi niya at tinatawag, ngunit ang lahat ay parang nag-e-echo sa kanyang pandinig hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay. Divina! Divina, wake up! Shit! Dali-dali siyang binuhat ni Valentin upang isakay sa kanyang sasakyan at dalhin sa pinakamalapit na ospital. Congratulations, mister. 1 month pregnant ang asawa mo. Mayroon akong ibibigay na reseta, mga vitamins para mas maging healthy si baby. As of now ay maayos naman ang lagay niya at malakas ang heartbeat niya. Huwag lang bibigyan ng maraming stress si Mrs. para maiwasan ang miscarriage. Tulalang naiwan si Valentin sa tabi ni Divina nang marinig ang sinabi ng doktor. Hindi niya maiwasang tumulo ang kanyang luha at hinawakan ang kamay nito at hinalikan. I knew it was you. Hindi talaga nagkamali si Valentin. Sa nakalipas na 1 buwan ay mayroon siyang napansin kay Christine. Iba ang amoy nito sa babaeng nakasama niya ng gabing iyon. Kahit na lasing siya, ay malakas ang kanyang pang-amoy at ang amoy na yon kay Divina. Kay Divina lamang niya naaamoy. Nung una, ay iniisip niya na nababaliw lang siya para isipin na nasa isang katulong ang amoy ng babaeng nakabihag ng puso niya. Pero sa lumipas na mga araw, ay hindi na ito maalis sa isip niya. Hanggang sa maging stalker na siya at binabantayan ang bawat kilos nito. Hindi niya ito sinasabi sa kanyang mga kaibigan. Dahil alam niya na pipigilan siya ng mga ito at pagtatawanan. Nang magising si Divina, ay agad niya itong inalalayan at sumandal sa 2 pinagpatong na unan. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Nagugutom ka ba? Anong gusto mo? Ibibili kita. Napakunot ang noo ni Divina nang makita si Valentin at nang tignan niya ang paligid. Ay doon niya na lang nalaman na nasa ospital siya. Bakit mo ako dinala dito? Hinimatay lang ako, Valentin. Wala akong sakit. Aalis na ako. Tatayo na sana siya, ngunit maagap si Valentin at pinigilan siya. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi pa binibigay ng doktor ang vitamins mo para sa baby natin. Natigilan si Divina dahil sa sinabi nito at naknlaki ang mga matang tinitignan ng lalaki. Anong sinabi mo? Hinawakan ni Valentin ang 2 kamay niya. Divina, buntis ka. 1 buwan ka ng buntis. Ako ang ama niyan, hindi ba? Alam kong sa akin yan. Kaya please, huwag mong ikaila. Mas lalong nanlaki ang mata ni Divina sa binigkas ng lalaki. Paano mo nalaman? Napangiti si Valentin. Tama nga siya. Kilala ko ang amoy mo, Divina. Iba sa amoy ni Christine.
Alam ko na ikaw ang kasama ko ng gabing yon, hindi siya. Hindi ba? At dito na po nagtatapos ang chapter 2 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po.